ninyo ang Panginoon. Huwag mag-inawa sa panalangin. Palaging manalangin. Well, alam natin ang kahalagaan ng panalangin. Kaya lang tayo ay nangihinawa. Bahagi ng panyaya na ipinamahaya ng Jesus. Palaging manalangin. Yung consistency ng ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Well, maraming dahilan. Bahagi yun. Ngayon, iba, umuulan, umukonti tayo. Bahagi yun. O maaaring katulad sa banal na kasulatan, tila lang tatagal, parang sa kinala hindi na ipagkakalaman ng Diyos, nabigil tayo. O maaaring gawain siguro ng aming attention light span. Malilim na ngayon yung aming attention. Bahagi yun. Kinakailangan ay habaan natin. Bakit? Kasi napakahalaga ito sa ating pag-ugnayan kaya si Never Nawag sabi nito ay pagdating kaya ng anak ng bakit na daigdig na ito. May makikita kaya sa mga tao nananalig sa Kanya. So yung halimbawa na ibinigay rito ay ang babaeng balo na humingi ng katarungan sa isang mukhang na hindi naniniwala sa Diyos at walang sinisino. Siya lamang ang batas. Pero ngayon ay pinahihingi ng katarungan na palagi siya pinupuntahan araw-araw para maibigay ang hinihingi ng katarungan. Sabi nga wala natin, tayong kaibigan may mga intention, pero kinakailangan natin na katulad mo sa Ebanghelyo ay araw-araw. At hindi lamang yung, alam nyo, yung unang pagbasa sa aklat ng Exodus na ipinamahagi mo sa ating dito. Naalala, matuto tayo sa imahe na ipinamahagi ni Moises na habang nakipaglaban si Josué sa mga Amalecitas. Mga sino ba yung mga Amalecitas? Matalo, alisin, i-wipe out ang mga Israelita. Bahagi yun. Kaya sinalakay sila ng mga Amalecitas. Sa gitna ng labanan ay ang ginawa ni Moises sa kanyang pananalangin ay hawak-hawak niya yung kanyang lingkod. So, makikita natin yung tungkol ni Moises. May ilang mga bahagi sa lumang lipat na ipinamalas tungkol ni Moises. Ito yung tungkol nung nakiusap niya sa Parang ng ibig na saan balayain ng mga bayan ng Diyos. Hayaan mo sila yung makapasambang sa disyerto. Sabi niya, ano yung palatandaan mo? Isa sa binigay ni Moises ay yung ahas. Yung kanyang tungkol, binagsak niya, naging ahas. Sabi yung parang kaya rin gawin yun ng mga pari. So, gumawa rin ng mga ahas. Ang mga pari ni parang. Pero ano nangyari? Pinahin ng ahas ni Moises ang mga ahas sa ginawa ng mga pari ni parang. Yung sa yun, sa kanyang tungkol, ano pa? Yun din yung ginamit ni Moises nung hatiin niya ang dagat para makatawid ang mga Israelita mula sa Egypt patungo sa lupang pangako. No? So, saan pa? Yan
din po yung ginamit ni Moises sa kanilang paglalakbay sa disyerto ay nagkataon na wala silang makitang tubig, ay baka mamatay sila. Ang sabi ng Panginoon, itaktak ko ang iyong tungkol sa batuhan na ito at bubugal ang tubig. Ganun na nangyari. At ito kaya sa ibang ngayon, habang ikinakalas sa Moises yung tungkol, ay nananalo ang mga Israelita. Sa ating panalangin, kailangan din natin ang mga tungkol. Maaari ito ay rosaryo, maaari ito ay nobinaryo, yung pangunan natin sa pangunubina. Hindi kaya ay ating mga dasalan o maaari bahagi yun, mga gamit natin na pwede gamitin sa ating mga panalangin. Ngayon, itong cellphone, maraming panalangin dito, maraming application ng panalangin. So, kaya baka mamaya may makita kayo nagsiselfone dito sa simbahan. Hindi lang nahulugan na baka nag-Facebook, no? Baka nagdarasal din sila. Ano yung kalimitan, sinasabi ko, si Commissioner ay nagpupunta ako sa mga bahay, tinatawagan ako ng magpain ng Santo Olio. Minsan, ang mga kasong bahay, hindi marunong mag-asal kahit na ng Santo Rosa. Sabi ko, yung sa cellphone, ang dami niya, no? Ang dami dyan application na pagdarasal ng Santo Rosario. Meron pa nga dyan natin na mayroon ang mismo Moses. Nasabayan mo na lang. Ito rin o, ginagamit ng mga pari. Dati kasi yung mga pari, ginagamit ng mga, kung tawagin natin, pribyado o divine office, mga kapalo yun. Yun ay 3 volume. E ngayon, pwede na dito sa cellphone. Bahagi yun. Kaya, pagkakataon na kung saan magamit natin, yun ay maaaring mga tungkol natin sa panalangin. At kinakailangan natin, meron tayong mga tungkol sa ating panalangin, mga tungkol niya, para tayong tulungan na palaging magdasal, ipaalala sa atin, pagkakataon na kung saan ay makita mo natin. Ano pa? Nung si Moises ay napapagod, buong araw ay naging paglabanan. Alam naman natin kapag gera, kung minsan ay hindi lang isang araw, maaaring yan ay maraming mga araw, maraming oras, ay napagod si Moises. Kaya ang ginawa nila, kumuha ng bato para sa maupuan si Moises, makaupo si Moises. So, kinuha nila yun para makapagpahinga si Moises habang nakanaas yung kanyang tungkod. Bahagi ko, pinakailangan din natin ng mga bato na pwede natin upuan, maging bahagi sa ating panalangin. Huwag natin kalimutan ng alin. Yung ating panalangin na ialin, hindi na mo yan obligasyon, hindi mo yan pahirap. Yan ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan. At ibang nagdarasal, gusto nila may mga music. May music naman para sa pagdarasal, no? Mayroong awag tayong tinatawag natin na umisan yung panalangin kung kayo ay gumagamit ng divine office o ng breviaryo, no? Ay talagang kinakanta, no? Ang tawag na natin yun ay mga chanted
hymns and prayer. No? So, bahagi yun. At yun rin, sabi nga natin, ay nakapagbibigay ng kapanalaga ng kalooban. Nakakatulong tayo na magpahinga upang sa pagpapatuloy natin ng panalangin. Babahagi ko yun na kailangan natin bigyan ng pansin. Ano ba? Ay hinulungan mo siya ni Aaron. Sino si Aaron? Ay yung tawagin natin ay high priest nung panahon na yun. Ng kapatid niya. At ni Hor. Sino si Hor? Isa sa leader mula sa lipi na Juda. Anong ginawa ni Hor at ni Aaron? Hinawakan ang kanyang magkabilang kamay. So, support system. Kaya ngayong panahon na ito, ay galing na galing sa mga magnanakaw, minumura natin. Well, alam nyo, nagkakasala pa tayo. Siguro isa rin sa patang bigyan pa sila. Supportahan natin yung mga tao na sabi nyo natin, mga lumalaban ng pagas, yung mga nagpapanawala na maayos, tapat, transparent na mga bagas para maiwasan natin ang ganitong uri na katiwalian. So bahagi yun. Let us support one another, lalo na yung gumagawa ng mabuti. Sabi nga natin, ngayong panahon na ito, ay pinagdarasal natin yung mga misyonero at mga misyonera. World Mission Sunday. So kung mayroon kayong kinagat ng mga misyonero at misyonera na maaaring pari sa buhay ng sagrado, madre, o binata, o dalaga, o may asawa, may mga misyonero tayo na mga lay o tawagin. Pasalamatan natin sila sa kanilang paglilingkod. Sa susunod na linggo ay ang tawag naman natin ay pag-isasama natin sa ating panalangin yung Field Mission Sunday, mga Pilipinong mga misyonero at misyonera. Pero yung ating mamayang set collection ay para po sa pagdaigdigang araw ng mga misyon. Isama rin natin sa ating mga panalangin yung ating kababayan ng ating obispo, si Deo M. Drona, Bishop Emeritus natin, nag-birthday nung nakaraang hapon. So, yung si Father Juminal Antonio Leonardo, nanalangin natin, araw niya ngayon ng kanyang kamagayan. So, pero yun yung mga huwag na kung supportahan natin, pinakailangan din natin ng support system kahit po sa manalangin. Kasi hindi natin magagawa yung ang tayo lang yung nag-iisa. Bahagi ko, supportahan natin spiritually, morally, financially. No? Pero kung tatlong ito, makita ko natin na para tayo ay magsipikang ng madalaging mamadami. No? Katulad ng Moises sa hindi tungkol, may bato at may Aaron at Hor na tumutulong sa kanya upang palagi